Magandang araw sa inyo, no? Kilala nyo pa ba ako? Baka siguro hindi na, no? Sino ba to? Sino ba to? Ito na ang pagbabalik ng ating pagmomoto vlog gamit ang ating Winner X. Pero sa mga susunod na kabanata o sa mga susunod na panahon, hindi ko may papangako na Winner X pa rin yung mga makikita ninyong motor. Anyway, nitong mga nakaraang buwan, parang siguro mga 7 months or 8 months ago, may mga nagko-comment sa mga last uploads ko na, Boards, di ka na nag-upload. Boards, ano na? Kailan ka mag-upload? Boards, asan ka na? Namimiss ka na namin. So yung iba hindi yan true comment, no? Yung iba ay personal na nakikita na yung mga tropa natin sa ibang lugar, mga solid subscribers natin dyan. So ang dahilan po kasi noon, mga board, last year siguro ang huling upload ko, kung matatandaan ko lang, hindi ko pa kasi nabibisit ngayon yung aking channel ulit. Ang natatanda kong huling upload ko ay yung umattend kami ng tambay, tapos kasunod noon yung nag battery lift tayo ng motor ng tropa natin. Tapos yun, hindi ko na matandaan kasi mga boards, ang dahilan nun yung mic ng camera ko, which is itong gamit ko ngayon, kung ano yung pang video ko, nasira yung mic niya. Ngayon yung gamit ko ngayon, alternative mic lang yan, hindi pa yan yung mic talaga na ginagamit ko kasi ewan, hindi ako kumpiyansado sa quality ng mic na to, pero mapagtsatsagaan na. As long as naririnig nyo naman ako ng maayos, okay na sa akin yun. Kasi alam nyo naman sa mga videos natin, kapag nagsasalita ako, hindi naman ako palalagay ng background music. And then, kung makikita nyo, di ba, sa mga previous vlogs ko, meron diyang nakalawit na isa pang camera, which is yung aking Insta360. Hindi ko na siya ginagamit. Hey! Bakit? Ba't di ko na ginagamit? Napakahirap kasi mag-edit mo, boards. Tama, maganda, masarap magkaroon ng Insta360 kasi walang tapong video kapag ka naka 360 ka. Kasi sa editing, mapipili mo yung gusto mong makita pag naka Insta360 ka or any 360 cameras na meron ka. Ganon ang sitwasyon doon. Kaya lang nagre-require siya ng mataas na specs ng mobile phone, mataas na specs ng PC kung doon ka mag-e-edit. Alin man sa dalawa, mobile phone man yan or PC, kailangan yung specs ng gagamitin mo ay mahilap-hilap. Hindi pwede yung mid-rate lang, hindi naman, mas lalong hindi pwede yung low specs. And time consuming din na mag-transfer ng files from SD card to PC, o kaya naman ida-download na lang sa phone yung video. Time consuming, napakatagal kasi mga boards, yung raw video na nasi-save ng camera ko ay uaabot ng 100 gig mahigit. So kung ita-transfer ko yan sa aking PC, time consuming, minsan naaabot na yan ng 2 oras. Madalas kasi nangyayari sa gabi lang ako sinisipag mag-edit. Kapag ka nag-edit ako sa gabi, pag sinumpong ng antok, wala, kinabukasan na ulit, o kaya naman pag sinipag na lang ulit, ganon. Sa kagaya ko na hindi naman talaga veterano sa pag-i-edit ng video, mabilis akong ma-drain. Alam niyo yun, nakaka-drain siya agad. Lalo na kung maraming kailangang putulin, tapos maraming inputs, ganyan. Yun yung nakaka-drain. Pero syempre, hindi naman natin inirereklamo yun. Gusto rin naman natin yun, di ba? Kaya ako ginagawa. Kaya lang yun talaga, may time na nakakatamad siya mag-edit. Tapos ito pa, hindi ko nga alam kung magiging mahaba yung vlog natin na to o baka short vlog lang to kasi yung battery na yung dalawang extra battery ng camera na ginagamit ko ngayon, hindi na pwede gamitin, mga boards. Lumobo na sila. Hindi naman dahil hindi ko ginagamit due to aging.
Hindi na sila pwede gamitin at hindi na rin pwede i-charge kasi baka sumabog na lang. Hindi naman kasi ako yung nag-i-store ng gamit na nakasalpak yung yung battery sa camera, hindi. Tinatanggal ko, detach ko yung mga battery para in case nga na lumobo hindi siya mag-stack up doon sa camera. Kaso nung time na sinilip ko yung aking cabinet kung saan nakalagay yung aking mga vlogging gears, ayun, nakita ko yung bloated na yung battery, which is not good gamitin kasi anytime pwede siyang sumabog o kaya naman mag-stack up na sa aking camera. So yun ang dahilan kung bakit hindi na ako nakapag-upload ng mga nakaraan dito sa YouTube. Madalasan tayo Facebook Reels, TikTok, mga lang yun, parang mga montage lang, stand-up vlog lang, hindi siya talaga motovlog. Sa TikTok medyo active tayo ron kasi nagpo-post ako doon ng mga ginagawa kong motor, yung mga ibang Winner X na nagpapagawa sa akin na ipopost natin doon. Sa mga hindi ko na videohan, pasensya na po, balik kayo, bibidyohan ko ulit yung mga motor nyo. At may gusto na rin akong i-share sa inyo kasi nabanggit ko kanina sa mga susunod na kabanata ay hindi na Winner X yung makahawakan natin kasi meron na tayong isa pang motor na dumating. Kasi ginagawa natin ngayon, bumabiyahe-biyahe tayo mga boy. Naka-stock putres nga tayo. Tapos yung racing chinelas nga nirekomenda nung kaibigan natin, hindi ko lang kung chinelas ba yan, sapatos. So basta close shoes siya na pwede yan sa Manila. Marumi pa nga kasi umuulan Bumabiyahe tayo ngayon as Lalamove rider. Tapos ang ginagamit ko pang Lalamove ay itong Winner X. Itong Winner X natin, kaya tayo naka-stock shifter kasi ako kasi minsan ayoko nang naaabala ako sa biyahe. Yung tipong yung may iniinda ko na masakit sa katawan. So nag-decide ako na ibalik yung stock footrest dahil gusto ko relax lang yung biyahe ko kahit na may mga nakukuha akong booking na mabibigat yung pinapadala. Yun yung dahilan kaya ako nag-stock footrest. Gusto ko relax lang. Then yung isa nating motor, di pa kasi siya pwede gamitin kasi wala pa siyang papers, wala pa rin siyang plaka. So naka-standby muna siya sa bahay. Ako naman, kaya itong Winner X ang ginagamit ko, ayoko lang din matenga. Habang waiting pa sa papers ng isa nating motor, ito muna ginagamit ko. Madali naman magpa-process ng change vehicle pag dumating na yung papeles. Tsaka hindi naman kasi rekta ibibiyahe ko agad yun. Patatakbuhin ko muna siguro ng around 2,000 kilometers yun bago natin kargahan ng kargahan para fully break in na Scooter yon mga boards, scooter yon. So hindi ko pa siya ma-disclose kasi ngayon, siguro sa susunod na kapag pwede na siyang gamitin ng legal sa kalsada. Ngayon kasi ginagamit ko siya patago alam niyo yon, yung may lisensya ka nga pero yung dala mong motor walang papeles, isa lang yung pakiramdam nun na may takot ka sa checkpoint o kaya naman matrouble ka sa kalsada, mahirap yon. So higit pa sa doble o triple yung pag-iingat natin kapag ang dala nating motor ganun, kasi alam niyo yun, nakakatakot yun, wala kang laban pagka ganun. So ayun, since nasabi ko nga sa inyo naglalalamove na ako, itong mga i-upload ko sa mga susunod may halo na ring Lalamove serye yon. At sa mga susunod pa hindi natin alam kung mag-i-stay ba tayo talaga kay Lalamove or gagamit pa tayo ng ibang platforms na pwede nating magamit or ma-applyan. Tapos gagawa na rin natin ng vlog para naman hindi boring yung pagmumotor ko. Kasi sa totoo lang mga boards, nitong mga nagdaang araw na bumabiyahe ako as Lalamove rider, nagsasalita ako sa loob ng helmet ko mga boy. Para lang hindi ako maantok. Kasi nakakaantok talaga lalo na yung ganitong araw. Hindi naman kasi ako nightcrawler. Pero may ibang mga Lalamove riders na bumabiyahe ng gabi. Mas maganda nga yung rate pag gabi. Kaya lang ako naman kasi ayoko bumiyahe ng gabi. Di baling masudog na yung katawan ko sa araw. Di baling umitim na ako.
Hindi baling mag-amoy usok ako, at least daytime. Alam niyo naman, 'di ba? Pagkagabi mataas ang crime rate compare sa araw. Pero hindi pa rin natin masasabi. Basta hindi ako bumabiyahe ng gabi. Inaabutan lang ako ng gabi sa kalsada. Let's say parang inaabot ako ng 10 na yung pinaka late. At least hindi na yung lumalagpas pa ng ng 12 midnight. So yun lang mga birds. Na-share ko lang sa inyo. Ito na yung ating muling pagbabalik sa pagmumoto vlog kasi nakahanap na ako ng alternative microphone para dito sa ating camera. Hindi kasi tayo voice over o nagdadub, alam niyo yun. Nakikinggoyan ako kapag dub. Parang mas gusto kong nagsasalita ng live So ayun mga birds, ride safe sa inyo, ride safe sa akin. Hintayin na lang tayo sa susunod kong upload kung ano ang magiging senaryo. So yun lang, ride safe, peace.